Hello po sa lahat! Pangalawang araw na po namin magkasama dito sa Budapest, Hungary. And andito po tayo ngayon sa isa sa pinakapaborito naming restaurant. Binabalik-balikan namin ito. So eto po ang Oishi Sushi Restaurant and matatagpuan po ito malapit lamang sa Astoria na bus stop. Sa lamig ng panahon ngayon dito sa Budapest, hinahanap-hanap namin yung mga pagkain na nakakainit sa katawan katulad netong mga ramen, mga noodles, yung mga may sabaw. And luckily, nahanap namin ito malapit lamang sa pinagstayhan namin. Gusto mo? Damihan ko? Konti lang. Thank you. So, in-order namin itong beef ramen at saka seafood ramen and ang paborito naming dumplings. May mga nakasabayan at nakausap din kami mga banyaga dito na mga hindi taga-Hungary. Those dumplings look awesome. Yeah, get some of those. Etong mga in-order namin, ang mga pagkain na kadalasan namin kinakain doon sa Taiwan. And base sa narinig naming lingwahe, nung nag-o-order kami, mga Taiwanese ata ang mga nagpapatakbo sa restaurant na ito. Which ramen do you think is best? I think beef. Beef? Yeah. Thank you. Saktong-sakto sa timpla ang mga nakain namin mga ramen. At ang sarap sobra ng fried dumplings na na-order namin. Pero kung nakukulangan naman po kayo sa lasa, maraming condiments dito na pwede nyo isahog sa kain nyo. Pinaka-paborito ko dito, itong chili sauce nila. Ang sarap sobra at ang sakto ng anghang. Medyo malakas ang kain namin ngayon. Kasi kagabi, eto talaga yung hinahanap namin, yung ramen. Kaso, nagsara na nga ang lahat ng mga restaurants kasi medyo late na kami nagising noon kagabi. Kaya eto, bumabawi kami ngayon. Nagbaon pa nga kami. Hindi ko kasi naubos yung in-order ko kagabi. Kaya binalot at dinala na namin dito. Sayang naman kasi kung hindi namin kakainin. Kaya eto, sobrang busog kami sa breakfast na kinain namin ngayon. Sulit na sulit talaga yung kain dito. Ang lalaki ng mga servings nila at ang daming mga sahog sa ramen. Buti na lang ay naubos namin yung pagkain. Ay nilangga pala. Di masyadong wide yung space nila dito pero marami pa silang upuan dun sa taas. Dito sa loob medyo mainit-init pero sa labas ang lamig sobra. Kahit walang aircon, humahamog yung mga bintana. Pagkatapos naming kumain ay rumekta na kami papunta sa accommodation nila Langga. Doon na kami maglalaban ng mga pinagsuotan namin at kukuha na din kami ng mga damit at gamit para sa paglalakbay namin sa susunod na mga araw. And we're here! Ayan na nga at naglaban na kami kaagad. May oras lang kasi kung hanggang kailan lang pwede magpapasok ng mga bisita dito. Eto pala yung laundry room nila, nasa basement nila banda. Higit 2 oras pa bago huminto yung washing machine. Kaya prepare muna kami at lalabas para mamili ng mga dadalhin namin para bukas. And yes, may pa-winter wonderland si Lord. Umuulan ng snow dito sa lugar nila ngayon. Ang ganda sobra. Para akong batang gusto lang apakan yung mga snow sa daan. Papunta nga pala kami ngayon ng Tesco. Yun yung parang mall nila dito. Magtitingin-tingin kami kung ano pa yung mga dapat naming bilhin. At doon na din kami kakain ng hapunan namin. Medyo delikado din pala yung snow. Ang dulas masyado ng daan, kaya dapat hinay-hinay lang talaga sa paglalakad. Baka maaksidente pa. And finally, pagkatapos ng ilang minutong paglalakad sa snow, narating na din namin ang Tesco. Same lang din lang naman ang vibes dito kumpara sa mga mall sa Pilipinas. Nakapila kami ngayon sa ATM, meron pa kasing gumagamit, kaya nagpicture-picture na lang kami muna dito. Sige. Pwede ba pa-picture to? Hindi? Ay, joke Gabi, hindi pala. Kaso mukhang nalilito pa kami paano gamitin tong cellphone sa pagpipicture. And andito po kami sa food court nila ngayon.
Hindi pa naman kami masyadong gutom, kaso mag-aalas 7 na kasi dito at walang mga kainan o tindahan malapit sa accommodation nila. Kaya nakapag-decide kaming kakain na lang dito. Baka kasi sa kakahintay naming matapos ang labahin, wala na kaming madat ng bukas ulit pag uwi namin sa hotel. And this is our dinner brought to you by KFC. Pagkatapos namin kumain ay namili kami konti ng mga gamit at saka umuwi na kami. Di masyado kita sa camera pero ang lakas na po ng bagsak ng snow dito. Eto kami ngayon naglalakad papunta sa bus stop. Pwede naman talaga naming lakarin lang yung accommodation nila. Mga walang 15 minutes pa ata na paglalakad para marating yon galing dito. Kaso basang-basa na kami sa lakas ng snow at ang lamig na ng gabi. Kaya nakapag-decide kami na mag-bus na lang pauwi. Pagkabalik namin sa accommodation nila ay di pa tapos yung pagdadrayo ng mga damit. Kaya kumain ulit kami ng hapunan na niluto ng kasama niya. Nung natapos na ay dali-dali na naming inayos lahat at inimpake pabalik sa hotel namin. Pinapaalis na ako ng caretaker nila doon kasi alas 10 na pasado at di pa ako nakakaalis sa accommodation nila. Bibigyan kasi sila agad ng warning letter pag may mga violation sila sa mga rules ng accommodation. And if makatatlong violation na sila at tatlong warning letters, paaalisin na sila doon at maghahanap na sila ng kanilang sariling mapagsistayan. And we're back dito sa Mezzo Hotel. Cheers. Nang trip yung happy ko. Last night na namin sa accommodation na ito and we are celebrating it sa pamamagitan ng pagchichika-chika at panonood ng movie dito. Bumili na din kami ng potato chips para kompleto ang movie night namin. Medyo antok na talaga kami nito. Pulang-pula ng mga mata namin. Nakakapagod din kasi yung biyahe namin ngayong araw. Pero pinipilit pa rin namin sulitin itong konting panahon na binigay sa amin ni Lord para magkasama ulit. And that's it for our day 2. See you sa day 3 dito lang sa The Coffee Couple. Up next, samahan niyo po kami sa aming paglalakbay mula Budapest papunta ng Vienna. Dito lang yan sa The Coffee Couple. Pagod ang langga. Nakahanap ng makakainan. Pukaragis na yan.